Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping utang na loob. Alam nyo mga yes friend, tama yung kasabihan ng mga matatanda na mahirap magkautang na loob, lalo na sa mga taong mapanumbat. Hinding-hindi kayo tatantanan ng mga yan. Yung tulong na ginawa nila, ipagkakalat nila yan, ipagmamalaki kahit gaano pa yan kaliit o kalaki. At isasalin nila yan hanggang sa kaduluduluhan ng lahi mo. And unfortunately, aminin naman natin, di ba, na sa pamilyang Pilipino, ay sobrang tipikal ng ganito, 'di ba? Utang na loob mo kay tita, utang na loob mo kay tito, na tinulungan kayo ng ganito ganyan. 'Di ba? I mean, thank you po. Maraming salamat po. Na-appreciate po namin 'yon, 'di ba? Pero ikaw, yes friend, 'di ba, aminin mo, isa ka sa may mga klase ng tita na mapanumbat, 'di ba? May tita ka talaga na ipapamukha mula sa nanay mo hanggang sa bunso mong kapatid na siya yung dahilan kung bakit ganito ganyan. Diba? Eh di salamat tita, thank you po. Diba? Na-appreciate naman po namin yun at tinatanaw po namin ito bilang utang na loob. Pero yung para ipagkalat mo pat isupalpal sa mukha namin? Grabe naman yun. Yan ba ang kabayaran ng pagtulong mo sa amin? Diba? Ano bang gusto mo tita? Ipa-billboard ko pa? Ipa-tarpaulin ko pa? Kaya ko yan, isasabit kita sa billboard. Pwede pa siguro. Kainis. Pero alam nyo mga yes friend, ang mas nakakalungkot when it comes to this kind of discussion, no? Ang nakakalungkot dito kapag yung panunumbat ay nanggaling mismo sa mga magulang mo. Yung mga taong nagsilang sa iyo sa mundo, 'di ba? Paano mo nga naman hindi tatanawin na utang na loob 'yun? 'Di ba? Yung binigyan ka ng pagkakataon na mabuhay sa mundong 'to sa pamamagitan nila bilang mga magulang mo, no? Yung utang na loob na habang buhay mong pagbabayaran. I mean, yes, 'di ba? Tama nga naman. Oo naman, 'di ba? Hindi mali 'yun. Hindi po mali 'yun, 'di ba? Magulang 'yan. Kung meron mang higit sa kahit sinong tao sa mundo na dapat ay pasalamatan mo, walang iba kundi magulang mo. 'Di ba? Hindi sa pagiging ungrateful, no, pero may mga magulang rin kasi na grabe kung sumbatan yung anak. Na kapag may pagkukulang yung anak, halos isumpa na. Halos ibalik lahat ng hirap nila simula nung pinanganak siya, 'di ba? Mula sasabihin sa'yo, hindi mo alam yung hirap ko nung ganito ganyan. Hindi mo alam yung pag-iri ko, ang sakit-sakit ng ano ko. Diba? Well, na-appreciate naman talaga natin, diba? Bakit hindi? Maraming salamat po. Wala pong sarcasm ito. Sincere po tayong nagpapasalamat, diba, sa mga magulang natin. Again, na binigyan tayo ng tsansang mabuhay sa mundo. Maraming salamat po. Pero, hindi naman po kasi namin choice na isilang sa mundo para isumbat nyo pa sa amin. Hindi po ba choice nyo yun na magkaroon kayo ng anak? Hindi po ba parte yun ng obligasyon ninyo bilang mga magulang ang gawin ang lahat para sa mga anak ninyo? Hindi po ba't kasama yun sa mga responsibilidad at tungkulin ninyo bilang mga magulang? So bakit ibinabalik nyo or binabato nyo sa mga anak nyo yung magagandang bagay na ginawa nyo sa kanila?
Well, yung iba naman kasing anak din talaga, no? Masyadong matigas ang ulo, di ba? Napariwara na. O kaya, pumipiyok si Bibo. Napariwara na o hindi naman kaya talagang sinusuway ang mga magulang na kahit anong bait ng magulang. Di ba? Talagang matigas ang ulo ng bata. Di ba? Kaya hindi talaga maiwasan minsan na maisumbat or masabi ng mga magulang yung paghihirap nila para sa'yo. Di ba? Pero kung ikaw yung klase ng anak na alam mo naman na ginagawa mo rin lahat para sa pamilya nyo at magulang mo, tapos nakakarinig ka pa rin ng mga ganito sa kabila ng mga pagkukulang mo bilang anak, ay medyo masakit nga yun. Diba? Hindi ko naman nilalahat, no? Hindi po lahat ng magulang ay ganon. Diba? May mga magulang talaga na sobrang responsable sa pagpapakamagulang. Diba? Marami pa po niyan. Actually, almost all of the parents, lalo dito sa Pilipinas, diba? Ganyan. Responsable pa rin sa pagpapalaki ng mga anak. Diba, yung talagang inunurture nila yung bata, kakalingain, iingatan, papalakihin, pag-aaralin, at hihilingin na sana balang araw maging successful siya. Hindi para sa kanila, kundi para mismo sa anak nila, para may magandang kinabukasan. Saludo po kami sa inyo, no? Yung mga ganyang klase ng magulang, diba? Ganyan ang tamang mindset ng isang magulang. Magpapalaki ka ng isang bata, hindi para sa'yo, kundi para doon mismo sa taong isinilang mo sa mundo. Yes, ikaw yung magulang. Yes, ikaw yung instrumento kung bakit nabuhay yan. Pero magkakaroon niya ng sariling buhay. Siya at siya yung gagawa ng buhay niya. Magiging choice niya ang lahat. Nandyan po kayo to guide, to assist, and to help them grow. Pero at darating po rin po talaga sa puntong magkakaroon siya ng sarili niyang pag-iisip. Kasi kung ikaw yung tipo ng magulang na nag-anak lang dahil ituturing mo siyang investment, no? Sana kumuha ka na lang ng insurance. Mas madali-dali po yun. O maghuhulog ka lang buwan-buwan. Wala kang kailangang palakihin na bata. Wala kang kailangang ihatid sa school. Ganyan. Pagmatrikulahin. Sana nag-insurance ka na lang, diba? Kung investment lang din naman na magiging tingin mo sa mga anak mo. Diba? Kasi may mga maganyang magulang. Nakakalungkot isipin, but they exist. Yung mga magulang na magpapalaki ng anak, hindi para doon sa kinabukasan ng anak nila, kundi para lang sa kanila. Diba? Na kapag dumating yung puntong malaki na yung anak nila, yung mga anak na yung tutupad ng mga frustrations nila in life. Diba? Para sa mga anak siguro masarap yun. Diba? Masarap na tuparin mo yung mga pangarap ng mga magulang mo. Masarap sa buhay yung iparanas mo yung mga hindi nila naranasan. Pero dapat kasi kusang loob na ginagawa yun. At kung kaya mo lang naman, kung magkakaroon ka lang din ng chance sa buhay at papalarin ka na gawin yun para sa magulang mo, why not? Sobrang sarap nun sa feeling. Pero kung yung magulang mo, ipipressure ka, didikdikin ka, na gawin mo to, gawin mo yan, para sa pamilya natin, gawin mo to, gawin mo yan, para sa akin. Medyo doon po tayo nagkakatalo. Alam niyo, sa bawat pamilya po, meron tayong kanya-kanyang pagkukulang. Lahat po tayo may flaws, diba, na dapat punan. Ikaw din naman maging ikaw bilang magulang, diba, may mga pagkukulang ka rin, aminin mo. So as your children, diba, yung mga anak mo magkakaroon din yan ng mga pagkukulang sa'yo, but I'm pretty sure and sure na gumagawa yan ng paraan para makabawi sa inyo. Huwag niyo naman sanang i-pressure. Diba? Huwag niyo naman sanang ibigay lahat ng responsibilidad doon sa tao. Mahirap kasi yun eh. Diba? Yung ginagawa mo naman lahat, you're trying your best para maiparanas sa mga magulang mo yung mga gusto mong maranasan nila. Pero wala eh. Mahirap ang buhay. Hindi pa tayo pinapalad, hindi pa tayo successful, pero sila nag-e-expect na ng sobra-sobra. Tapos, mas masakit pa dyan kapag nagsisimula na silang magkumpara.
Diba? Ikukumpara ka sa anak ni ganito, ni ganyan. Sasabihin, uy, bakit yung anak ni Gina nagbibigay sa kanya ng 50,000 monthly? Naman, ano gusto mong gawin ko? Ha? Tumambay ako sa Malate o sa Makati Avenue? Ha? Maghanap ako ng afam doon. Diba? Kasi kung ganun yung sitwasyon ng Ginang tinutukoy mo, nung anak ng kumare mo, good for them. Maswerte siya. Pero ako, bilang anak mo, I'm trying. Gumagawa rin ako ng sarili kong diskarte. Gumagawa ko ng mga paraan ng pagkakakitaan para maparanas sa'yo kung ano yung nararanasan ng kumare mo. Kung alam mo lang, mas higit pa dyan yung gusto kong maranasan mo. Mas higit pa dyan yung gusto kong iparanas sa'yo. Kaya lang hindi pa kaya. Anong gagawin ko? Diba? Sa ganung paraan man lang, di ba? Masuklian ko lahat ng paghihirap mo. Gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto yun ng anak. Bakit hindi? Lalo na kung naging mabuting magulang yung nagpalaki sa kanila. Pero kasi ang realidad ng buhay, ang reality nito is hindi tayo pare-parehas ng kapalaran. Yun yung kailangan nating tanggapin. So hindi mo pwedeng ikumpara yung anak mo sa anak ng iba. Kinukumpara mo na yung anak ng kumare mo nagbibigay ng 50,000 a month? Wow, ang laki! Bakit? Natanong mo ba kung anong estado ng buhay nila? Mayaman yung pamilya. Walang ibang responsibilidad yung anak. Walang mga kapatid na kailangan pag-aralin, hindi kailangan magbayad ng bills. Yung mga magulang niya, mayayaman, di ba? Mga bossing sa kumpanya. Di ba? Itimbang nyo rin yung sitwasyon ninyo na kung bakit sila kaya samantalang kayo kinakaya. Same lang yan eh. Kasi kung kayo mismo, yung mga magulang, kung kayo mismo ang ikukumpara sa magulang ng iba, for sure, 100% masasaktan kayo. Diba? What if marinig nyo sa mga anak ninyo, buti pa yung nanay ni ganito, ganyan, maganda yung trabaho. Buti pa yung tatay ni ganito, ganyan. Hindi nila nire-required yung mga anak nila na kumita ng malaking pera para lang makapag-abot sa pamilya. Oh, diba? Ang sakit nun. So why not just help each other? Diba? Why not just motivate each other? Magtulungan kayo bilang pamilya. Huwag niyong iatang yung malaking responsibilidad sa iisang tao kasi mahirap yun, lalo na kung malaki yung pamilya ninyo at maraming inaasahan. At mas lalong huwag niyo namang inaabuso yung taong tumutulong sa inyo. Dahil lang sa sinasabi niyong utang na loob. Kung ano man yung mga pinaghirapan niyo noon, ng mga bata pa sila habang pinapalaki niyo sila, parte yun ng responsibilidad ninyo bilang magulang. Kasi kung ayaw nyo ng ganong responsibilidad at tungkulin, sana hindi kayo nag-anak. Diba? Kaya hindi po natin masisisi kung bakit merong iilang mga klase ng anak na talaga namang ayaw na sa magulang. Lumayo na yung loob sa mga magulang. Kasi bakit? Pinabayaan sila. Inabuso sila, hindi sila tinrato bilang mga anak. Tapos nung naging successful na, biglang magsisibalikan na, uy anak, ako nga paling magulang mo na kahit ano yung nangyari sa atin noon, ako pa rin tong mama mo, ako pa rin tong papa mo. Kahit anong mangyari, kahit ano yung nakaraan natin, magulang mo pa rin ako. Ganon na lang ba yun? Ganon na lang ba kadaling i-invalidate yung feeling ng isang anak na napabayaan na nagsikap sa sarili niyang buhay para makaraos ng wala kayo sa piling niya na walang mga magulang. Tas nung time na okay na siya sa pagbuo ng sarili niyang buhay, bigla kayong babalik. Bigla kayong magpaparamdam at isusumbat niyo lahat na, hoy! Ako nagsilang sa'yo sa mundo. Hoy! Ako nagpalaki sa'yo. Salamat po sa part na yun. Again and again, salamat po sa part na yun. Pero sana nandun din kayo sa parte ng buhay ng batang yan na nung lumalaki siya, naghihirap siyang mag-isa. Wala siyang mga magulang.
'Di ba? Ang sakit kasi nun yung wala namang nagawa sa'yo. I mean, hinayaan kang lumaki mag-isa. Tapos nung okay ka na, magbabalikan sila na parang wala lang, 'di ba? Na parang ganun-ganun na lang. Tapos makakarinig ka pa ng mga hindi magagandang salita. Ang sakit nun bilang anak. Na may mga ganong klase ng mga magulang. Alam niyo, sa totoo lang, mahirap pong itimbang yung ganitong klase ng usapan, di ba? Yung magulang and anak. Di ba? Kaninong pakiramdam ba yung dapat mas mangibabaw? Kaninong pakiramdam ba yung dapat mas bigyan ng pansin? I mean, please don't get me wrong, no? Mahal ko yung mga magulang ko. Ako, mahal ko yung mga magulang ko. Thankful ako sa mga magulang ko kasi napalaki nila ako ng naaayon sa kanilang responsibilidad, and now I'm doing my best para mabalik sa kanila lahat. Nang walang pressure, 'di ba? Nang kung ano lang kaya kong ibigay, yun lang. Walang other demands. Thankful ako sa magulang ko kasi ganun sila. Pero yung ibang anak na nararanasan yung ganong klase ng pressure from their parents, sobrang nakakalungkot isipin bilang mga kaedaran nila, di ba? Bilang mga anak na alam mong you are trying para makapag-give back sa magulang mo, pero hindi pa rin na-appreciate yung kung ano yung kaya mong ibigay, nasusumbatan ka pa rin. Nakakalungkot po yung ganon. Masakit po sa pakiramdam yun. At sana, alam naman namin, di ba, sinasabi niyo lagi, magulang kami yung dapat niyong sundin, kami yung dapat niyong pakinggan. Pero sana magkaroon din ang chance sa yung anak ninyo na mapakinggan niyo sila. Kasi may pakiramdam din po yung mga yan. Kaya ikaw, yes, friend, kung nasa ganito kang klase ng sitwasyon na feeling mo toxic na yung pamilya mo, yung magulang mo, or kahit sino sa paligid mo, di ba? It's okay to move away somehow. Kung dyan ka mas magiging okay, kung dyan ka mas magiging panatag, it's okay. And again, hindi ko po nilalahat, no? At hindi to applicable sa lahat ng sitwasyon. Case to case basis pa rin po tayo dito, di ba? Siguro, sa mga oras na to marami yung napapataas yung kilay, pero wag nating i-invalidate yung pakiramdam ng mga anak na yun nga, pinabayaan, isinawalang bahala, hindi pinaniwalaan yung sakripisyo, di ba? Parang si Carlos Yulo naisingit, di ba, na despite of his hardships, hindi pa rin siya na-appreciate ng magulang niya. Tapos naging successful na siya, ayun, babalik. Diba? Sasabihin na lang bigla, asa na yung para sa akin? Asa na yung para sa amin? Diba? Asa na yung pinaghirapan mo? Dapat makatikim din kami niyan. Diba? Nakakalungkot. Sana sa generation namin at sa mga susunod pa, dumating yung time na wala nang anak yung makaranas ng ganito. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit marami sa generation na to is hindi na gustong magpadalos-dalos yung magkaroon ng anak. Kasi sa generation namin, doon namin na-realize na mahirap ang magkaanak. Mahirap ang magpalaki ng anak. Mahirap ibigay yung magandang kinabukasan para dun sa anak mo. And instead, nagfo-focus na lang muna kami kung paano namin payayamanin yung mga sarili namin, di ba? At kapag dumating yung time na yun, tsaka kami mag-aanak. Na kesyo yumaman or hindi yung anak namin, secure yung future namin bilang mga magulang. At hindi namin sila gagawing security fund lang. Kaya again, shout out po sa mga magulang na sobrang dalubhasa sa pagpapalaki ng anak. Sobrang saludo po kami sa inyo. 'Di ba? Maraming salamat po sa pagtsatsaga, sa lahat ng sakripisyo, buong pusong pagtanaw po yan ng utang na loob.
Maraming salamat po. At para naman po doon sa mga magulang na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin binavalue yung mga anak nila. Please do so. Kasi marami po dyan yung mga mag-asawang hindi magkaanak, hirap magkaanak, na mas deserving sana, kaso wala talaga. Hay. Grabe ito. No, alam nyo talaga tayong mga Pilipino, no? Bottom line is, ang weakness talaga natin is yung family. At the end of the day, tama naman sila, di ba? Pamilya is pamilya. At the end of the day, isa pa rin talaga sa kanila yung uuwian mo. Isa pa rin talaga sa kanila yung lalapitan mo kapag may problema ka. And sana ganun din sila sa'yo. Highs! Kaya ikaw, yes friend, kung kapiling mo pa yung mga magulang mo at kumpleto pa kayo, na yakapin mo sila, lalo na kung alam mo naman na pinalaki ka nila ng tama, ibinigay sa'yo lahat. Diba? Maging maganda lang ang kinabukasan mo, ang buhay mo, i-appreciate mo yung mga magulang mo, pahalagahan mo sila. Okay? Highs! Well anyways, yes friend, kung bibi, ang bibi niyong iyakin. 3 oras na bibi tayo na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label, na pwede mong makatabi hanggang mamayang alas 12. Kaso tapos na pala. Tapos na pala. Gusto ko mag-extend. Ang dami ko bang gustong sabihin. Well anyways, magkarinigan, magkasama tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah mwah. 101.1